Ang unang ginawa ng flight attendant matapos siyang mabuhay ulit, ay ang pagmamadali niya papasok sa cockpit ng eroplano, at ang pagpigil sa pag-alis ng eroplano. Dahil sa ganoon lang, siya ay makakaligtas sa nakaraang buhay niya bilang team leader. Dahil sa kapabayaan sa pag-check ng mga pasahero. Dahil dito, napigilan niya ang isang doktor na hindi makasakay ng eroplano. Kaya namatay ang pasyenteng nangangailangan ng agarang lunas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pasyente pala ay kapatid ng bilyonaryong si Kim. Labis na nagalit ang bilyonaryo. Gusto niyang managot si Maymay. Nakakita ang kanyang asawa at matalik na kaibigan. Pero hindi nila pinagdasal si Maymay, kundi pinagplanuhan pa nilang bitagin siya. Sabi nila, sinadya ni Maymay na saktan ng nakababatang kapatid ng bilyonaryo. Nagalit ang bilyonaryo. Tinulak niya si Maymay mula sa ika-100 palapag. Doon lang napagtanto ni Maymay na ang asawa niya at ang matalik niyang kaibigan ay may relasyon. Plano silang saktan si Maymay. Nangako si Maymay, kung may susunod na buhay, maghihiganti siya sa magkasintahang yun. Ngunit, si Maymay ay muling nabuhay. Sa mismong araw ng pangyayari, ng mga oras na iyon, nag-abiso ang matalik niyang kaibigan na kompleto na ang mga pasahero. Pinilit niya si Maymay na pumirma para makaalis ang eroplano. Doon, naalala ni Maymay, ginamit ng kaibigan niya ang listahan ng mga pasahero. Para suruan si Maymay, sa buhay na ito, hindi ko hahayaang lokohin ako niya. Kaya, lumapit si Maymay at sinampal ang kaibigan niya. Ipaliwanag mo kung bakit wala pa ang pasahero sa 2A. Paano mo nalaman? Hindi inakala ni Linda na nakita ni Maymay ang kanyang pakana. Pagkatapos, tinawagan ni Maymay ang asawa para pigilan ang pag-alis. Ngunit hindi nakinig ang masamang lalaki, kundi agad na ring umalis. Masyado nang huli. Agad na tumawag si Maymay sa control tower. Sana'y kanselahin nila ang flight na ito. Dahil sa walang sawang pagsisikap, pumayag ang air traffic control na kanselahin ang flight. Pero magkakaroon ng penalty si Maymay. Buti na lang at nakaligtas siya sa masamang balak na iyon. Nakasakay na rin ang doktor sa eroplano. Pero na-delay siya ng kalahating oras. 1 minutong pagkaantala, magiging delikado ito para sa pasyente. Galit na sabi ng doktor, iuulat ko talaga ang pagkaantala na ito kay Mr. Kim, sa chairman at sa ina niya. Nang malaman ng pagkaantala ng flight, sumabog sila sa galit. Kailangan kong malaman kung sino ang may kagagawan nito. Pagkalapag lang ng eroplano, sumakay si Maymay sa ambulansya kasama ang doktor. At humingi siya ng tawad sa doktor. Maunawain naman ng doktor. Alam niyang hindi kasalanan ni Maymay iyon. At sinabing ipapaalam niya ang totoo kay Mr. Kim. Pero nang dumating ang team leader na mag-iimbestiga, agad namang nagsinungaling ang dalawang ito. At sinisi si Maymay sa lahat ng nangyari. Manager ha, hindi ko po alam na doktor pala ang naipit. Isang trainee lang po ako. Kung wala pong utos ni Maymay, paano ko po magagawang isara ang pinto ng eroplano? Tama, trainee lang si Linda. Hindi ninyo po magagawa iyon. Para sisihin siya sa lahat ng kasalanan. Nakita ang kanyang kasuklam-suklam na mukha. Lumapit si Maymay at sinampal siya. Nang mga oras na iyon, magsasalita na sana si Linda. Ngunit pinigilan siya ni Maymay ng isang sampal. Nang mga sandaling iyon, may isang importanteng anunsyo. Papunta na sa airport si Billionaire Kim. At gusto kausapin si Maymay. Sa oras na iyon, inakala ng manager na ang bilyonaryo ay naroon para sawayin siya. Dahil sa takot sa gulo, hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Maymay. Gusto niya itong tanggalin sa trabaho. Pagkasabi niyon, iniutos niyang hulihin si Maymay. Maymay, huwag ka nang sumalungat pa. Ito ang tadhana mo. Di inaasahan, sa kabilang panig. Sinabi ng doktor kung bakit naantala ang flight. Dahil daw sa mga flight attendant ng airport. Pinigilan nila ako. Pero dahil sa pagpupumilit ni Maymay sa lahat, nakasakay din ako ng ligtas. Pero hindi pa rin fully convinced si Mr. Kim. Kaya naman, nagpas siyang pumunta siya sa airport para mag-imbestiga. Hanggang sa, narinig niya ang usapan ng dalawang nagsasabuatan. Ngayon, napagtanto niya, kung sino ba talaga ang may sala sa pagkaantala ng flight. Sige. Samantalahin ko ang pagkakataong wala pa si Dr. Jiang sa eroplano. Isasara ko ulit ang compartment. Ang nakababatang kapatid ni Kim Tan. Siguradong mamamatay. Tan Uyet, Bok Linda. Hayop kang mabaho, pero wala pa ring alam ang nanay ng bilyonaryo.
para hanapin ang taong nagpaantala ng flight. Padabog siyang pumunta sa airport. Bakit ka nandito? Wala ka ng hiya na magtanong sa akin. Ako ang nagtatanong sa iyo. Sino ang hayop na nagdulot ng pagkaantala ng flight? Ipagpaliban ng operasyon ng anak ko. Nang makita iyon, agad na nagsalita si Linda. Dahil binuksan ni Maymay ang pinto ng eroplano nang walang pahintulot. Kaya naantala ang flight. Labis na nagalit si Ginang Kim. Hindi niya pinayagang magpaliwanag si Maymay. Sinampal niya si Maymay. At sinabi na, kung may mangyaring masama sa anak ninyong lalaki, hindi niya mapapatawad si Maymay. Pagkaraan ng 1 segundo, tumunog ang telepono. Sinabi ng ospital na nabigo ang operasyon. Nang marinig iyon, nawalan ng pag-asa si Ginang Kim. Gusto niyang managot si Maymay. Mabuti na lang at tumawag si Mr. Kim ng mga oras na iyon. Nanay, ipinapakita ng CCTV na ang dalawang hayop na iyon, masayang-masaya sa loob ng sasakyan. Mag-asawa raw ang tawagan nila. Ang sweet daw nilang pakinggan. Sabi mismo ng flight attendant. Sinadya nilang pigilan si Dr. Jiang sa airport. Hindi inaasahan na ito pa ang magiging dahilan ng problema ni Maymay. Akala ng lahat, silang dalawa. Sina Maymay at ang asawa niya. Malinaw na sinabi ni Mr. Kim sa telepono. Mag-asawa ang tawagan nila sa isa't isa. Yupo yun. Manager ha, ito pong masamang pangyayari ay problema ng aming pamilya. Hindi ko napigil ang aking asawa. Responsibilidad ko po ito. Parusahan niyo na po ako. Ang masamang pangyayari sa inyong pamilya. Tan Uyet, nasabi mo na ang lahat ng magagandang salita. Tunay kang isang mabuting tao. Tama na, ayoko nang makinig sa pagtatalo ninyo. Magpapakita ako sa harap ng lahat, para ilantad ang iyong pagkukunwari. Ginang Kim, inosente po talaga ako. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Maymay, maging mahinahon ka lang. Aminin mo na ang kasalanan mo. Magsisinungaling ba sa iyo si Ginang Kim? Kahit na ano paman, hindi ko inaasahan. Ang babaeng kasama ko sa pagtulog gabi-gabi ay may ganito pala kasama ang puso. Huwag kang magpanggap na inosente. Ilalantad ko ang iyong pagkukunwari ngayon, para makita ng lahat kung ano ka talaga. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Anong nangyari? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Anong nangyari? Nasaan sila? Hindi ko alam. Sabi ng empleyado, nandito lang sina Lola Kim at Maymay. Kaninong sombrero ito? Chairman Kim, ano pong sadya ninyo? Ako po ang vice-presidente ng kumpanya ng eroplano. Chu Tonson. Anong klaseng pamamalakad naman iyan ng Haitan Airlines ninyo? Napakababastos naman ng mga empleyado ninyo. Muntik na nilang ipadala ang kapatid ko sa impyerno. Sorry talaga Chairman Kim. Tinawag ko na po ang mga opisyal para sa isang emergency meeting. Bibigyan ko po kayo ng malinaw na paliwanag. At parurusahan ang mga kawaning pabaya. Pabaya, kasalanan yun ni Flight Attendant Linda. At ni Kapitan Tan Uyet. Sinadya nilang iwan si Dr. Jiang. At gustong patayin si Kim Chow. Bak Linda, Tan Uyet. Bakit sila? Ang lalala nila, kung hindi dahil kay Maymay. Napigilan ni Maymay ang pag-alis ng eroplano. Si Kim Chow ay malamang napatay na. Sa oras na iyon, sisirain ko ang Haitan Company. Huwag kayong mag-alala, Chairman Kim. Parurusahan ko sina Bak Linda at Tan Uyet. At papurihan si Maymay.
Sila ang mga nangungunang tagapamahala ng kumpanyang Highton. Si Aling Kim. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Sa akin. Maniwala sa iyo. Bakit naman kita paniniwalaan? Dapat kitang dalhin sa kumpanyang Highton. At makilala ang lahat ng senior management. Hayaan mong turuan kanila ng leksyon. Ginang Kim. Gusto mo bang parusahan ng mga senior executive ng kumpanya? Si Maymay sa harap ng lahat. Maymay, sa tingin ko dapat mong aminin ang pagkakamali mo. Maaari ka pang makulong dahil dito. Tan Uyet, napakawalang hiya mo. Malinaw na kayo ni Linda ang may gawa nito sa akin. Ikaw si Gu Maymay, maglalakas loob kang sumuwi sa pamilyang Kim. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo kaming idamay. Huwag kayong mag-alala, Ginang Kim. Sisiguraduhin naming mapaparusahan si Maymay ng husto. Ang ganitong klaseng tao, siya ang tunay na may sala sa Highton Company. Huwag kayong mag-alala, Lola Kim. Tuturuan namin ng leksyon si Maymay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sabi mo. Ibig mong sabihin. Nanganganib ang buhay ng anak ko dahil kay Maymay. Gusto kong pirmahan niya ang pag-amin na ito. Inosente ako. Hindi ako magsasaing. Sige, nakita naman ng lahat. Siya ang empleyado mo. Sige, bibigyan kita ng 10 segundo pa. Kung hindi magsasaing si Maymay, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Aling Kim, ano ang ibig mong sabihin? 10 segundo. Kung hindi aamin si Maymay, ipapakulong ko kayong lahat. Maymay. Patay ka na talaga ngayon. Maymay, pirmahan mo na ang pag-amin na ito. Huwag na kayong magsalita pa. Kung ayaw pumirma ni Maymay, ipigilan natin siya, at pipilitin siyang pumirma. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Pirmahan mo to para sa akin. Hindi ko pwedeng pirmahan ang pag-amin na ito. Hindi ko pwedeng pirmahan. Ginang Kim, nagkakamali po kayo. Hindi pwedeng pirmahan ni Maymay ang pag-amin na ito. Paano nangyari ito, Chu Tanson? Ipagtatanggol mo ba ang masamang taong ito? Masamang tao. Ginang Kim, nagkamali ka, Maymay. Siya ang nagligtas ng buhay ni Young Master Kim Chow. Ano bang pinagsasabi mo? Matanda na ako pero malinaw pa ang pag-iisip ko. Si Dameo ang dahilan ng pagkaantala ng flight. Kaya napilitang operahan si Kim Chow ng emergency. So, sinasabi mong si Maymay ang nagligtas kay Kim Chow. Nagsasabi ako ng totoo. 100% akong sigurado. Kayang patotohanan ni Chairman Kim. Nasaan nga pala si Chairman Kim? Kasama ko lang po siya kanina papunta rito. May emergency siya kaya nauna na. Sabi mo, kayang magpatotoo si Kim Tan. Oo naman. Pangulo Kim, narito ako para magpatotoo para kay Maymay. Chu Tyson, ano ang kaya mong mapatunayan? Sige, tatawagan ko si Kim Tan. Huwag naman po, Ginang Kim. Huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi niya. Tama, sinadya ni Maymay na maantala ang flight. At naantala ang operasyon ni Young Master Kim Chow. Manahimik ka. Sino ang tama? Sino ang mali? Ako mismo ang maghuhukom. Tan Uyet, Linda, kayo ang dahilan kung bakit na-stranded si Dr. Jiang sa airport. At sinisiraan ninyo si Maymay na sinasabing siya ang may gawa kay Kim Chow. May matibay na ebidensya na si Chairman Kim. Aling Kim, sinabi ko na po. Walang sala po ako. Walang sala ka ba? Hindi iyan nasa sa iyo. Tatawagan ko po si Kim Tan kaagad. Doon na malalaman ang lahat. Kim Tan. Hello. Si Kim Tan ba ito? Tapos na ang operasyon ni Dr. Jiang.
Eto mama. Kim Tan. Hello Dr. Jiang. Chairman Kim. Dahil po sa naunang pagkaantala ng flight, at na tayong late sa operasyon. Kahit na gumaling na ang puso ni Kim Chow, napakadelikado pa rin ang kalagayan niya. Gusto ko sanang makausap ka ng kaunti tungkol sa plano ng paggamot. Dr. Jiang. Nagtitiwala ako sa iyong kasanayan. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay mailigtas si Kim Chow. Bahala na kayo sa desisyon ninyo. Opo, naiintindihan ko na po. Chairman Kim, salamat po sa inyong tiwala. Ginang Kim, marahil ay abala si Chairman Kim ngayon. Tinawagan ko na po siya. Tigil na, lagi namang masunurin ang anak ko. Hindi niya pa naiindang tawag ko. Chu Tanson, niloloko mo ba ako? Gu Meimei, sino man siya, hindi ka rin nila mailigtas. Masama na ito, kung si Chairman Kim ang dumating. At hindi ko nailigtas si Meimei. Siguradong magagalit siya. Ginang Kim, ipapangako ko sa inyo, bilang vice-presidente ng Highton Company, na magpapatotoo ako para kay Gu Meimei. Chu Tanson, nababaliw ka na ba? Paano mo magagamit ang posisyon mong vice-presidente para magpatotoo? Tama. Tinakpan mo pa ang isang taong gumawa ng napakalaking kasalanan. Dahil sa ginawa mo, maapektuhan ang kumpanya. Chu Tanson, iniisip mo bang, ang posisyon mo ang magpapatiwala sa akin? Wala itong halaga sa akin. Hindi si Aling Kim. Hindi ko yun ibig sabihin. So sinasadya mong labanan ako? Ginang Kim, hindi ko yun ibig sabihin. Si Gu Meimei ay inosente talaga. Ikaw naman ang vice-presidente Bakit mo naman ipagtatanggol si Meimei at magsisinungaling? Parang, ikaw at si Meimei, mayroon kayong malabong relasyon. Linda, ano ang sinasabi mo? Si Chu Tanson ang ating boss. Meimei, ang tapang mo naman. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw pala ay isang malandi. Gu Meimei, nililigawan mo na naman ang superior mo. Ito'y isang kahihiyan sa Highton Airlines. Grabe kayo. Sinisiraan ninyo pa ang pangalan ko. Meimei. Ang dangal ay dapat nating makamit. Sabi mo, wala kayong relasyon ni Chu Tanson. Bakit kanya ipagtatanggol? Tama na. Wala na akong panahon para makinig sa'yo. Aling Kim, pasensya na. Kasalanan lahat to ni Gu Meimei. Siya lang ang may kasalanan. Sana'y huwag mo kaming sisihin. Ang gumawa, siya ang dapat managot. Gu Meimei, gusto kong mamatay ka. Bakit ba sunod-sunod ang tawag ni Chu Tanson? May nangyari siguro. Lahat ng bodyguard, pumunta kayong lahat sa meeting room. Gu Meimei, gusto kong mamatay ka. Umalis ka na. Tan Uyet, ikaw at ako, maraming taon na tayong kasal. Hindi ko inaasahan na ang puso mo ay ganoon kasama. Bakit mo ako Gina ganito? Gu Meimei, ganito na ba kalala ang nangyari? Naniniwala ka pa rin sa pagsisisi sa iba, na malandi na babae. Kaya naman pala'y mabilis kang umasenso. At marami kang natanggap na parangal. Sino kaya ang alam kung gaano karaming lalaki ang iyong nakatalik? Ikaw, Tan Uyet, babala ko sa iyo, huwag kang magmura. Lahat ng tao, si Gu Meimei ang asawa ko. Tatanungin ko kayo, sa mundong ito, may taong magsisinungaling laban sa sariling asawa ba? Tama, ang mga masamang bagay sa loob ng bahay ay hindi dapat ilabas. Tan Uyet, marami kang ginawang masama kay Tan Uyet. Kaya nga naglakas loob siyang isumbong ang asawa niya. Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat mabuhay. Dapat natin siyang bigyan ng leksyon. Sa tingin ko, dapat baliin ang mga binti ni Meimei. Para makita kung magtatangka ka pang mangakit ng lalaki. Meimei, mahal na mahal ka lagi ni Tan Uyet.
Imposible bang dahil lang kay Chu Tonson na mayaman at makapangyarihan? Iiwan mo na si Tan Uyet, at matutulog ka sa iba. Linda, ano bang pinagsasasabi mo? Pati na rin kayo mga matataas na manager. Sinisiraan ninyo ako ng walang dahilan. Mga hayop kayo. Manahimik ka, Gu Meimei. Pinagkahiya mo ang kumpanya ng eroplano. Manager ha, gusto mo bang mamatay? Si Meimei ang nagligtas ng buhay ni Kim Chow. Ganyan mo pakikitunguhan si Meimei. Kung nandito si Chairman Kim, hindi kanya patatawarin. Chu Tonson, ilang beses na kayong nagtalik ni Meimei. Ginagawa mong protektahan siya ng ganyan. Ikaw. Lahat ng tao. Ako si Tan Uyet. Nag-asawa ako ng isang babaeng malaya ang ugali. Ang dami-dami ninyo rito ngayon. Gusto kong ilantad ang tunay na kulay ni Meimei. Tan Uyet. Bulag na bulag nga pala ako nang pakasalan kita. Meimei, sasabihin ko sa iyo. Si Linda lang ang mahal ko. Sa paningin ko. Isa ka lang ordinaryong tao. Tan Uyet, pakawalan mo ako. Chu Tonson, anong oras na? Tinatakpan mo pa rin ba ang immoral na babaeng yun? Chu Tonson, ang hilig mo naman sa mga bata. Bakit wala pa si Chairman Kim? Meimei, kinagat mo ba ako? Meimei, nagkamali ka pero ayaw mong umamin. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinadya mong saktan ng anak ko. Hindi ko ginawa iyon. Hindi ako aamin ng kasalanan. Ang yabang mo pa rin. Tanong ko ulit sa'yo, nagkasala po ba kayo? Wala po akong kasalanan, hindi po ako nagkasala. Sige po, pinilit ninyo po ako. Hawakan ninyo po siya para sa akin. Opo. Nagkasala kayo pero ayaw ninyong aminin. Isusulat ko ang lahat ng kasalanan mo sa iyong mukha. Huwag, huwag, huwag. Tigilan mo na. Anong ginagawa mo? Gu Meimei. Gu Meimei, narinig mo ba ako? Gu Meimei, Chairman Kim, mukhang may problema si Meimei. Chairman Kim, iminumungkahi ko, o kaya'y manahimik na lang tayo. Personal kong haharapin si Meimei. Kung dadalhin si Meimei sa ospital, hindi na rin siya masasagip. Natatakot akong magkagulo ang matandang si Kim. Manahimik ka, Tan Uyet. Si Meimei ang asawa mo. Bakit ka nagsasabi ng ganoong kamalupit na mga salita? Kim Tan, may punto naman ang sinabi ni Tan Uyet. Ang bagay na ito, kahit papaano ay utos ko rin. Na ikinulong si Meimei sa imbakan. Kung may mangyaring masama kay Meimei, tiyak na ako rin ang mapapahamak. Nanay, bakit mo sinasabi yan? Kung wala si Gu Meimei, ay hindi na mabubuhay si Kim Chow. Si Meimei ang tagapagligtas ng pamilyang Kim. Kaya dapat ko siyang iligtas. Bantay, dalhin na si Gu Meimei sa ospital. Dapat kayong pumunta sa ospital ng mabilis hanggat maaari. Hindi pwedeng mangyari ito kay Meimei. Opo, naiintindihan ko na, Chairman Kim. Linda, bakit kailangan nating pumunta sa ospital? Nababaliw ka na ba? Kung maligtas si Gu Meimei, tapos na tayo.
Pero kung hindi siya maliligtas, maaari nating isisi ang lahat kay Maymay. Ang patay ay hindi nakakapagpatotoo. Tama ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang magmadali. May paraan ako. Saan ka pupunta, driver? Hinahabol mo ang sasakyan sa unahan. Ang perang ito, ikaw ang may-ari. Sige, huwag kang mag-alala, yung mga mayayamang driver ng mga mamahaling sasakyan. Hindi sila kasing bilis ko. Hawakan ng mahigpit, dali. Na-overtake ko na ang sasakyan na iyon. At, ang galing ba ng pagmamaneho ko? Napakagaling. Sakto lang. Anong ginagawa mo, Linda? Paano ka ba magmaneho, Chairman Kim? May aksidente sa sasakyan sa unahan. Nahaharangan ng daan. Bakit ganito? Hindi maganda ito. Natatakot ako na hindi na kaya ni Maymay. Tingnan mo kung may ibang ruta. Lubhang delikado ang kalagayan ni Maymay. Chairman Kim, ito na lang ang daan papunta sa ospital. Maliban na lang kung lahat ng sasakyan sa harap ay magbibigay daan. Kung hindi tayo makakarating sa ospital. Sige, paalisin mo silang lahat para sa akin. Bilisan mo. Sabihin mo sa kanila na ako si Chairman Kim. Basta bigyan lang nila ako ng daan. Magbibigay ako ng malaking halaga sa bawat isa sa kanila. Opo. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Muntik na tayong mamatay. Manahimik ka. Kahit mamatay pa ako ngayon, ipapasok ko si Maymay sa impyerno. Linda, tingnan mo. Umiwas na ang mga sasakyan. Ito. Nakadaan na si Maymay. Lagot. Bakit nangyari ito? Dr. Jiang, kumusta na si Maymay? Naging maayos na ang kalagayan ni Maymay. Pero ang sakit ni Maymay, ang kailangan niya ngayon ay isang espesyal na gamot na imported. Pinakuha ko na. Dr. Jiang, si Maymay ang benefactor ng pamilya Kim. Dapat ninyong gamitin ang pinakamagandang gamot para mailigtas siya. Yan ang gamot ni Maymay. Maymay, parang gusto ka talagang patayin ng Diyos. Basta sirain ko lang ang gamot mo. Tingnan natin kung paano ka pa mabubuhay. Gising na si Maymay. Maymay, kumusta na ang pakiramdam mo? Maymay, napakasama ng nangyari sa iyo. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang nagligtas ng buhay ng anak ko. Kasalanan ko ang lahat. Aling Kim. Niloloko ka rin nila. Hindi kita sinisisi. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang ampun kong anak na babae. Walang sino man ang makakasakit sa iyo pa. Ano? Ninakaw ang gamot ni Maymay.
Ano? Bakit ninakaw ang gamot? Hindi ko alam. Masama na ito. Isang dosis na lang ang natitira sa gamot na iyon. Anong nangyayari? Chairman Kim, tama ang hinala mo. May magnanakaw nga pala ng gamot. Mama, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang nahulaan ang kanilang masamang plano. Kaya naman inutusan ko silang protektahan ng gamot. Tan Uyet at Linda. Una sa lahat, sinadya mong saktan si Kim Chow. At sinisimo si Gumaymay. Nagdulot ka pa ng aksidente at ninakaw mo ang gamot. Gusto mong patayin si Maymay. Nasabi ko na sa pulis. Kayong dalawa, maghintay na lang kayo sa kulungan habang buhay. Chairman Kim, alam ko na mali ako. Maymay, alam ko na mali ako. Pakiusap ko sa iyo, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Mrs., mali ako. Ito, lahat ng ito'y dahil kay Linda, niloko niya ako. Magiging mabuti na ako sa iyo simula ngayon. Patawarin mo na ako, pakiusap, hayop. Ang mabuti ay may gantimpala. Ang gumagawa ng masama ay may parusa. Tan Uyet. Marami ka nang ginawang masasamang bagay. Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga ginawa, bodyguard. Dalhin ninyo sila sa istasyon ng pulis. Huwag naman. Chairman Kim, huwag naman. Gumaymay, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Tungkol sa pangyayaring ito, magbibigay ako sa iyo ng 10 bilyon bilang pasasalamat. Bukod pa dyan, inaanyayahan ko po kayong maging CEO ng kumpanya namin. Maraming salamat po sa inyong mabuting loob, Chairman Kim. Mas gusto ko pa rin po ang kasalukuyan kong trabaho. Sige po. Sasabihin ko po kay Chu Tanson. Maghahanap po siya ng pinakaangkop na trabaho para sa inyo. Sige po. Salamat po, Chairman Kim. Nararapat mo iyon. Isagawa ang kontrol sa trapiko ng himpapawid. Kunin ang bumagsak na eroplano sa labasan. Opo, Director Gu. Sistema ng pagtataya ng rate ng kaligtasan ng mga pasahero. 50% lang. Paano nangyari ito? Trin Kwang. Ilagay mo na ang mga datos ko dyan. Subukan natin. Opo. %100. Magaling, nagtagumpay na tayo. Magaling, Director Go. Salamat sa iyong tulong. Kami nagtagumpay. Umabot sa 100% ang rate ng kaligtasan ng mga pasahero. Simula nang dumating ka sa kumpanya natin. Ang algoritmo ng operasyon sa bawat flight ay lubos na napabuti. Napakahusay mo. Ikaw nga ang tunay na asset ng kumpanya. Nariyan ba si Director Go? Pagpupulong para sa negosasyon ng Golden Route. Paniguradong madali tayong mananalo. Isa lang akong ordinaryong tao. Masyado na kayong nagpupuri. Pagkatapos nating makuha ang Golden Route, iminumog ko kayong lahat. Salamat sa iyo. Salamat sa Director Go. Ang batang si Gumaymay, ang kapal ng mukha. Isang flight attendant mula sa Shanghai. Tapos pagdating mo pa lang, ninakaw na niya ang posisyon kong pagiging direktor. Tingnan mo ang itsura ni Maymay. Yang pagyayabang na yan. Nakakainis talaga. Hintayin mo lang, hindi kita mapapatawad.